Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Prof. Wen, isang doktor professor at higit sa lahat, marunong magluto. So, yan po ay isa sa pagmamalaki ko ay ang magaling ako magluto. So, yun. Ang topic po natin ngayon ay how to cook laing with santol Prof. Wen version. So, ayan. Bakit ko po napili na i-vlog ang laing with santol? Kasi marami nagpapaturo sa akin, marami nagtatanong na kung paano daw na magluto ng laing na walang kate. So, may technique kasi yan at napaka-expertong magluto ng mga laing with santol ay karamihan ay mga taga Bicol. So, ayan po. So, ito po ang ating mga gamit sa pagluto ng gabi leaves with santol or laing with santol. So, ako po ay taga Bicol at ang mga taga Bicol ay expert sa pagluluto ng laing. Kasi in cooking laing with santol or laing only or gabi leaves with santol or gabi leaves only, like may technique yan para hindi mangati sa lalamunan. So, una po sa lahat ang gabi leaves or ito yung laing. So, ang gusto ko po ay, ang gusto po namin, preferred namin ay dried leaves. So, mas maganda po kung ang dried leaves na gabi ay galing sa Bicol kasi hindi siya malabsa. So, ito ay binili ko lang sa palengke at nung tinanong ko kung saan galing ay sabi niya sa hindi niya alam, pero sa Divisoria niya binili. Now, ano ba yung mga benefits ng gabi na to? So, ayan, ginagamit to ng marami sa pagluluto. And this is starchy root. So, ayan, used as staple dish sa iba-ibang cultures. Okay? And talaga naman masarap ito. And while eating cook, these leaves has certain health benefits. So, kailangan na we have to always remember it's vital to eat in moderation. Kasi, okay, ang health benefit ng taro ay maganda. But the thing, halimbawa, yung mga fats naman, like yung sahog at saka so maybe it contains more, lalo na yung taba, so more cholesterol. So, we have to eat in moderation also. So, to take note that raw leaves are poisonous before cooking. So hindi pwedeng kainin to na hindi pa niluluto. So, ayan. Kasama din sa ingredients si bagoong kasi ito ay pampalasa. So, medyo maalat-alat pero hindi kasi pwedeng hindi magluto ng laing na walang bagoong. Kahit may karne, at the same time nga ginagawan pa namin ng paraan na may tinapa. But this time hindi ako nakakita ng tinapa sa palengke. So ito na lang ang ginawa ko. So next is itong coconut. So ito ay binili ko rin sa palengke kung saan ako bumili ng leaves ng gabi. Pero pinakayod ko na kasi wala kaming kayuran at saka pinapiga ko na rin. So ito ay gagamitan ko ng 2 nyog na malaki. So yung sa Manila kasi mas mahal. So ito. So ano ang benefit ng coconut na to? So marami itong benepisyo sa ating katawan. Okay? Wonderful. So ang coconut daw ay matagal na tong tinanim and then it's used for culinary areas. So maraming benepisyo ang nyog. So at actually matagal na to sa different places sa mga nakaraang taon, mga over 4,500 years.
Okay? Ginagamit din to for culinary use and blood sugar level control. So, yan. So, actually, low carb coconut is actually low carb and high in fiber and fats. So, it may help stabilize your blood sugar. So, pwede siyang tumulong sa pag-stabilize ng inyong blood sugar. So, it contains naman this coconut is a powerful oxidant. So, bakit kaya powerful oxidant itong coconut na to? Na nagtutulong to protect the cells from oxidative damage. So, yan. So, the main phenolic compounds identified. So, halimbawa, ito yung mga phenolic compounds ay garlic acid, yung caffeine acid. So, ito yon. Maging salicylic acid. So, lab tests on coconut meat have shown that it has antioxidant and free radical scavenging activity. So, iyan siya. So, maraming benefits ang coconut kung tutuusin din. Pero, kailangan hindi rin pwedeng gata-gata ang ulam natin kasi syempre may fats siya. So, hindi rin pwedeng ganon. So, itong coconut na to ay sabi nga natin, antioxidants na nagpo-protect sa cells from damage. Nagkakaroon din siya ng nare-reduce siyang disease risk. So, it's easy to add sa ating diet ang coconut na to. So, nice flavor. Yan. Maganda. Minsan nga sa dinuguan, nilalagyan din naman ng gata din. Mas masarap, malasa. And even in sampurado. So, yun nga. So, sabi ko kanina, this is high in fat. Pero, may wide range ng health benefits. This is fighting antioxidants, promoting blood pressure regulations, and reducing certain risk factors for health benefits. So, ayun. So, however, paalala lang po na coconut is very high in fat and calories. So, kailangan din i-watch natin ang portion ng sizes if we are trying to lose weight or need follow a low-fat diet. So, ayan. So, ayan, next is the santol. So, masarap ang laing or gabi leaves with santol or ayan, minsan kasi masim-asim. So, minsan ang imbes na santol din nilalagyan namin ng kamyas. So, wala nang santol. So, ayan po, dahil Bicolana kami, Bicolana. So, ayan. So, ang santol is a tropical fruit native ito sa Southeast Asia. So, ayan. So, ano ba ang the santol, ano ang mga benefits nitong santol na to? Or what is the English name first of santol? Ito yung Sandoricum coijapi. So, yan. Cotton fruits din siya and tropical fruits, sabi ko, native to maritime Southeast Asia. Okay, dito na tayo sa santol. So, iyan. Iyan ay ginawa ko, pre-reserve ko lang. Actually, out of season na ngayon ng santol. Pero pwede nyo pa rin pakinabangan kung marunong lang kayong mag-preserve. So, nilagyan ko lang yan ng asin. So, kaya hindi nasira, hindi inamag. So, ayan. So, ano ba itong benefits ng santol? 'Di ba? Kinakain natin to. Lalo na kung hinog at may matamis, may maasim. In some places in Southeast Asia, especially in the Philippines, so maraming tanim na santol. Maski nga maasim, kinakain ng tao. So, pag naman, nahinog naman, nagta-transform siya, nagiging sweet siya. So, yan. Ano-ano ba yung mga benefits ng santol na to?
So, santol is a benefit pala for cancer. Good for the teeth din to. Papatibay ng teeth. At the same time, it reduces bad cholesterol and effective also in controlling your body weight. So, this is for also for the immune system, good to battle anemia, good for Alzheimer's. So, also good for constipation and diarrhea. Uh, this is also a fruit for getting rid of hemorrhoids and it can spare you from diabetes. So, napakadami pala ng gamit nito. And so, that can serve as an insecticide, as a repellent for termites. So, yan. Good for the bones din siya. And this is also ideal for your skin. Cotton fruit makes you look younger and it can remove the fungal activity away. Pagdating naman kay onion, alam natin na si onion ay maraming nutrients that may benefit heart health. Okay? Loaded din siya with antioxidant at contains din siya ng cancer-fighting compounds. Help control blood sugar din siya, may boost bone density and have antibacterial properties. May boost digestive health also. Let's go for the sili. So, I put siling labuyo. Ito ay ipapaibabaw ko lang. So, actually kasi, dapat nito yung siling malaki. Kung gusto maanghang, gayat-gayatin. Pero, it's better, sabi ng asawa ko, hindi na daw maanghang. So, ayan. Ang sili na yan ay ibababaw ko na lang. Yan, kung gusto ko, kung na maanghang, pipisain ko na lang. So, pwede naman na isama while cooking, pero mas maanghang kasi yon. So, yan, it's up to you. So, known for the following health benefits, maraming benepisyo din ang siling labuyo na to. So, it assists for the reduction of heavy menstrual bleeding. So, ito yung and it relieves also inflammation and pain. So, at the same time, may ability siya to improve blood flow. So, yung labuyo ay antibacterial properties din siya. At the same time, decongestant and a scratchy throat and stomach issues. So, ayan, maraming treatment siya. So, then, go to garlic. So, ano ba ang garlic? So, garlic, it helps to lower blood pressure, help in quell inflammation, may help lower cholesterol, and support immunity function. Immune function and reduce blood clotting and provides a host of antioxidant. Lemongrass. So, yan, masarap yan. Parati akong nagluluto na may lemongrass. Tanglad, kung tawagin. So, marami siyang antioxidants. So, ayan. And it has also antibacterial and antifungal activities. Anti-inflammatory din siya and antioxidant qualities. So, ayan. So, at ang karne nito is pork. So, this is more on protein. Naman maraming taba kasi maraming fats yan. So, bawal sa mga matatandang tulad ko. So, yan. Is included in my ingredient is ginger. Medyo maliit lang prepare ko kasi konti lang naman ang lulutuin ko. Kasi mahal ang gabi leaves. So, napakadami nitong antioxidants. Chronic diseases, like for example, yung high blood pressure, heart disease, and diseases of the lungs. And due to the cholesterol lowering abilities in ginger, karon siya ng prevents heart-related disease and strokes. Sabihin, yan siya. Napiprevent dan ang na ang isang tao ay magkaroon ng stroke. So, paborito ko to, ginger, lalo na pag may sore throat. Nawa akong salabat. Nilalaga ko lang pag walang powder. Nang kailangan is ihalo-haloin na natin to. Yung karne, yung buyas, at the same time bawang, same time yung luya. So, ihalo na rin natin ang santol para maluto. Masarap kasi ang santol pag lutong-luto.
So, at the same time, ihalo na rin ang yan. So, yan. Ilagay na lang natin sa apoy. So, kailangan, habang nakasalang sa apoy, ay hinahalo-halo natin. So, para hindi siya magbuo-buo ang gata. So, yan hanggang sa kumulo. At pag kumulo na, saka lang natin ilalagay yung laing. Itong laing na gulay, pag kumulo na, saka natin ilalagay. Pero bago natin ilagay ito, kailangan hugasan muna natin. Kasi since ito ay galing sa labas, so hindi natin na alam kung naalikabukan. Need talaga nating hugasan ang laing bago ilagay sa kumukulong gata. So, at dahil kumukulo na yung gata, so, nilagay ko na yung laing. Pero, wag nating haluin sa paglagay ng laing. Kung kailangan din naman natin mga mabalance, isang halo lang para hindi kumati. Hindi pala halo, ganun lang. Para tapos, wag nang halo-haloin habang hindi pa luto. So, makikita nyo yan, maluluto ang laing, siguro mga 20 to 30 minutes. So, yan. So, after 20 minutes, pwede nyo siyang baliktarin. So, yan ang sikreto ng pagluto ng laing. Hindi pwedeng halo-haloin parati. Kasi pag hinalo-halo mo, ay the more na kakati. So, pag kinain yan, makati sa lalamunan. So, yan. So, yun lang ang sikreto para hindi maging makati ang laing. Walang halo-halo. Yan, ilagay lang. And then, takpan habang niluluto. Si tanglad pala dapat ilagay na rin. So, yan. Para kumatas. Maging maganda. Marami kasi ang benefits ng lemongrass. Kaya gusto kong ilagay. Okay, so ito ay dahil luto na yung gulay, so pwede na nating baliktarin para mas lalong maluto yung nasa taas. Then after that, lalagyan natin ng first na piga ng nyog. So, yan. So, yan. So, baliktarin lang natin. At huwag masyadong haluin. Kasi, the more nakakati ang gulay. Huwag masyadong haluin. Yan, yung pandan nandun pa. Yan ang nabaliktad ko na gulay. So, ayun siya. So, paininin natin bago natin ilagay yung yung unang piga. Since 1 hour na rin ang lumipas at wala na rin yung unang gata. Okay. So, dahil luto na yung yung laing na nilagay ko kanina, yung gata kasi doon na ginamit ay second na piga, ilalagay na rin natin ang unang piga. Ito yon, unang piga ng gata. Luluto natin, so ilagay na natin ang unang piga. So, kasi yung una, kanina, ay pangalawa yon. So, ito yung unang piga para mas malasa. Dahil luto na yung laing natin, so pwede na natin haluin to. So, pwede na natin haluin. Kasi para at least ma-distribute din ng gata. Anyway, luto na rin naman siya. So, ayan po. Yan ang itsura niya. Ito po talaga ang sarap. At lagyan din natin ng magic sarap para mas lalong sumarap. So, depende yon. Mayroon naman ayaw, pero mayroon naman gusto. So, pwede namang hindi lagyan. Pwede namang lagyan. So, itong itsura na to ay kailangan na lang natin patuyuin. So, napakasarap niyan.
Kasi lutong-luto ang gata. At yan, nakikita mo. At maganda ang lasa niyan. Sobra. Ayan po, malapit nang maluto ang aking laing with santol. So while cooking, pwede niyo siyang takpan para hindi maalis ang nutrients habang niluluto. Pero, pwede niyo rin naman hindi takpan. Okay? This is the finished product of the ginataang laing with santol. Ano po yung finished product ng ginataang laing with santol? Gabi with santol. Okay, that's the end of how to cook the laing with santol Prof. Wen Bicol version. So, napakasarap naman talaga po ng pagnalasahan nyo. So, ayan po. Before you end this channel, please don't forget to like, share, comment, and even subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe, and press the bell so that you will be notified for my next vlog. So siya nga pala, shout out ka rin po ang WOM family all over the world. So especially Rosie Castro. So shout out po sa iyo. And si Chief Nurse Vicky Acevedo doon sa Acevedo General Hospital. Dati ko po siya ang katrabaho sa King Faisal. So even sa streamer, shout out kay streamer Jing Galing. Ate Jing, katukutan. So more live stream pa. So proud ako sa iyo, te. So yan, at saka sa vlogger na si KitKat Have a Break 26, katrabaho ko rin sa King Faisal. So yan, vlogger din siya, and even ang katrabaho ko na si Eb and Jeff KSE Journey, vlogger din sila. So ayan po, maging yung mga ex-Jeddah King Faisal Specialist Hospital Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, na naging katrabaho ko, sila Ate Feli, si Rosalinda, si Jenny Lynn Bagayo. So, yung mga iba pa po na di ko na-mention, nandito po kayo sa puso ko. So, ayun po, maging si Analesa Gomez na nasa outpatient, kumare. So, shout out sa iyo. So, assistant head nurse. So, ayan po. At sa iba po, even Lore Borromeo. So, ayan, So, ayan po. So, mapagpalang araw po sa inyo lahat. So, ayan po. And don't forget to watch my vlog. Thank you.